Matapos makapagtanghalian, ay muli nilang pinagpahinga si Mang Maeng. Tapos nagtulong na sina Dante at Mang Ignacio sa pag-aayos ng bakuran. Pagsapit ng hapon, ay si Mang Nasi uli ang nag-asikaso ng kusina para magluto ng panghapunan nila. Noong matapos makapaghapunan ay nagkwentuhan lang muna sila sa sala, habang si Mang Maeng ay tahimik pa rin na mukhang nagluluksa pa rin ito sa pagkasawi ng kanyang mga gabay. Sabi naman ni Mang Nasi, "Dante, hindi ako makapaniwala na ang binatilyong dati na madalas ko lang kakwentuhan sa pandayan ko ng itak ay isa ng ganap na antingero ngayon na may tangan pa na pangil lang kidlat." Sabi naman ni Dante, "Hindi naman ito para sa akin, Mang Nasi. Para ito sa mga taong biktima ng mga aswang at para na rin sa pamilya ko na kailangan kong mabigyan ng hustisya." "Oo, Dante, tama ka. Marami kang dapat gawin sa mutya na yan para magkaroon ng katahimikan ang kaluluwa ng mga namayapang tao na nasawi ng ganun-ganun lang na parang manok na kinatay lang ng mga aswang." Habang nagkikwentuhan sila, ay nakaramdam ng kakaiba si Dante. Tumayo siya at sumilip sa bintana. "Ano yun, Dante?" tanong ni Mang Nasi. "May aswang. Hindi sila bababa sa dalawa. Medyo malakas pero malayo rito." Sabi naman ni Mang Nasi, "Malamang naroon yun sa pamayanan sa ibaba. Alam na siguro nila ang balita na namatay si Kuya. Kaya wala na silang takot na mambiktima sa ibaba. Inakala kasi talaga ng mga tamawo na patay na si Kuya noong iwan nila." Sabi naman ni Dante, "Tara, Mang Nasi, simulan na natin ang paglilinis sa lalawigang ito. Maaga pa naman para matulog." Sabi naman ni Mang Nasi, "Di tara, pero manunood lang muna ako ha. Masakit pa igalaw ang nalisa kong balikat." "Oo, sige. Bali, ikaw lang ang mag-aasikaso sa mga tao kapag may nagsilabasan. Mang Maeng, maiwan ka muna namin rito ha." Tumangulang ang matanda, tapos naglakad na paibaba ang dalawa. Pagkarating sa bahagi ng pamayanan ay naabutan nilang may isang bahay na pinapaikutan ng 3 aswang. Naririnig nila ang sigaw at pagmumura ng padre di pamilya sa loob ng bahay. May boses din ng umiiyak na bata at umiiyak na sanggol. Sabi naman ni Dante, "Ang bata at sanggol ang target nila. Mang Nasi, dito ka na mag-abang." Dahan-dahan na lumapit si Dante sa may harapan ng bakuran noong nasabing bahay, saka nagsalita, "Hoy, mga kampo ng kadiliman, tigilan nyo nga ang bahay na yan. Sa bundok kayo maghanap ng makakain. Maraming ligaw na hayop roon. Mabubusog na rin kayo doon." Napalingo naman ang 3 aswang. Nasa bubungan na ang 2, tapos may isa naman na nasa ibaba. Nagsalita ang isa sa kanila, "Abay, sino kang pakialamero? Teritoryo namin ang pamayanang ito, kaya wala kang karapatan na pagbawalan kami sa gusto naming gawin. Matagal na namin itong gustong gawin, hindi lang namin magawa dahil sa pakialamerong albularyo na nakatira sa may itaas. Mabuti nga at napatay na siya ng mga tamawo na lumusob rito, kaya malaya na kaming gawin ang gusto namin." Sabi naman ni Dante, "Naku, dyan kayo nagkakamali. Unang-una, buhay pa siya. Napinsala lang ng husto at nagpapagaling pa lang ngayon. Pangalawa, kahit wala siya ay hindi nyo pa rin magagawa ang gusto nyo dahil narito pa ako." Muling nagsalita ang isang malaking aswang, "Ang lakas ng loob mong magyabang sa amin nag-iisa ka lang at 3 kami. Kahit ang anak ko pa lang ay wala ka ng laban. Anak, bigyan mo nga ng leksyon ang lalaki yan. Huwag mo munang papatayin ha. Balian mo lang ng buto sa binti at mga braso para maipakita natin sa kanya na mali ang pinagsasabi niya na kaya niya tayong pigilan." Wika pa noong tatay. Sabi naman noong lalaking anak, "Walang problema, ama.
Hindi man lang ako pagpapawisan sa isang to. Humanda ka, mayabang na binata! Sigaw noong aswang na nasa itaas ng bubong. Tapos tumalon iyon ng mataas papunta kay Dante. Si Dante naman ay nakatayo lang ng tuwid habang nakatingin sa aswang na papabagsak sa kanya. Noong 1 metro na lang ang layo noon sa kanya ay agad siyang nag-sidestep. Sabay hinuli ang batok ng aswang at ibinagsak sa lupa. Pagkabagsak ay isang malakas na suntok ang ibinagsak niya sa pagmumuka ng aswang. Durog ang ulo noon at agad binawian ng buhay. Naistatwa ang 2 natirang aswang at hindi makapaniwala sa nakita. Sabi ni Dante, "Tama ka, Manong. May madudurog nga na buto ngayon, kaso hindi sa akin." Doon na nanginig sa galit ang katawan ng aswang. Tapos sabi noon, "Walang hiya ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko!" Mabilis iyong tumalon pero hindi muna dumiretso kay Dante. Lumapag lang iyon sa lupa saka sumugod. Kaliwat kanan ang kalmot noon pero panay lang muna ang atras ni Dante. May paminsan-minsan tumatagilid lang siya at walang hirap na naiilagan ang mga atake. Nakita niyang naghanda rin ang isa pang aswang para umatake sa likuran niya. Kaya mabilis siyang yumuko at kumuha ng isang maliit na bato. Noong muli siyang tumayo ay pasimple niya iyong ipinitik doon sa aswang sa likuran. Gamit lang ang kanyang hinlalaki na tila tumira ng jolen. Sapul iyon sa noo at napabagsak sa lupa dahil sa pagkahilo. Mas lalo pang nagalit ang malaking aswang dahil asawa niya iyon. Noong tumira iyon ng buong lakas sa paraang pawalo, ay doon na sumalubong si Dante at yumuko. Sabay baon ng isang malakas na suntok sa sikmura. Natigilan ang malaking aswang habang nakanganga at tila susuka sa lakas ng suntok. Nakaluwa rin ang mata na nag-uugat-ugat pa. Noong umatras si Dante ay sabi niya, "Ano boss? Handa ka na bang balian ako ng buto?" "Sige na, gawin mo na. Kanina ko pa hinihintay." "Wala pa rin gumagawa hanggang ngayon." Nakaluhod na noon ang malaking aswang habang nakadapa sa lupa. Napalingon si Dante sa kabilang bahagi noong marinig niya ang pag-angil noong babaeng aswang. Napapasugod na rin sa kanya. Nanggigigil iyon at napakatinis ng hiyaw. Tumalon iyon ng mataas para saklutin si Dante. Mabilis nag-sidestep si Dante at naglabas ng manipis na espadang kidlat. Sabay mabilis na itinagpas sa liig noong babaeng aswang. Pagkabagsak noon sa tabi ng malaking aswang ay magkahiwalay na ang ulo at katawan. Mas lalong nagliyab sa galit ang malaking aswang dahil 2 na sa mga kasama niya ang napaslang ni Dante. Sabi ni Dante, "Ano, hindi ka ba bababangon dyan? Kailangan na naming umuwi. Lumalalim na ang gabi. Hindi ko na mahihintay kung kailan mo balak tumayo dyan." Malakas na umangil ang lalaking aswang at lumingon kay Dante habang nakapadapa pa iyon. Pero pagkaharap niya kay Dante ay nakasalubong na sa kanya ang malakas na sipa ni Dante sa kanyang mukha. Bali ang liig noong aswang at bumagsak sa lupa. Tinapakan pa iyon ni Dante sa ulo para masigurong patay na talaga. Doon na lumapit si Mang Nasi. Nakita nilang bumukas rin ang bintana. Isang may edad na lalaki ang sumilip roon at sinabing, "Toto, kung sino ka man, maraming salamat ha. Akala namin mabibiktima na kami ng aswang na yan. Ilan na lang kasi ang mga bahay na may tao rito, kaya kami na ang target nila. Lalo at may bata at sanggol kami rito." Sabi naman ni Dante, "Walang anuman po. Pero Manong, magpausok kayo gabi-gabi para matakpan ang mabangong samyo ng mga bata. Kahit kasi hindi kayo ang target, kung maaamoy naman ang amoy ng bata at sanggol, ay maaakit talaga ang mga aswang na sumugod rito sa inyo. Agahan nyo na rin ang pagsasara ng mga bintana nyo."
para hindi kayo masalisihan ng mga aswang na napapadaan lang. Oo, iho. Salamat talaga. Sige po, aalis na kami. Iho, paano ang katawan ng mga aswang na yan? Huwag po kayo mag-alala, ako na ang bahala magligpit. Sige po, asikasuhin nyo na muna ang mga anak nyo at muli nang isara ang mga bintana. Muli nang isinara noong lalaki ang bintana na pinagsilipan. Si Dante naman ay nilapitan ang katawan ng mga aswang at dinampian ng kanyang daliri. Mabilis iyong nagliyab at naging abo. Tara namang Nasi, makakapagpahinga na ang mga tao rito ng matiwasay sa gabing ito. Sabi naman ni Mang Nasi, Grabe Dante, para ka na nakipaglaro sa mga bata Hindi ka nga pinagpawisan. Ganoon ka na ba talaga kabilis kumilos? At ganoon na rin kalakas ang mga suntok mo? Opo pinagsamang lakas kasi iyon, ng mutya ng pangil ng kidlat at ngipin ng kalabaw. Parang malambot na katawan ng saging na nga lang ang pakiramdam ko sa katawan ng mga aswang kapag sinusuntok ko sila. Handa ka na nga talaga Dante na harapin ang mga aswang sa Mindanao na pumatay at pumaslang sa pamilya mo. Opo, handa na talaga ako para sa kanila. At lahat ng pagsisikap ko rito ay sila ang dahilan. Kaya humanda sila sa pagbabalik ko. Dahil sisiguraduhin kong wala na silang mabibiktima pa kapag nakauwi na tayo roon. Nagsimula na nga silang maglakad papabalik sa bahay ni Mang Maeng. Pagkarating roon ay naabutan nilang nakahiga sa papag si Mang Maeng pero gising pa naman. Sabi pa noon, Kumusta ang mga aswang na sumalakay sa ibaba? Si Mang Nasi naman ang sumagot. Naku kuya, kung nakita mo kung paano lumaban si Dante, matutuwa ka talaga. Para lang siya nakipaglaro sa mga bata Hindi man lang siya pinagpawisan sa 3 aswang na naroon. Malamang, kung ang isang pamayanan ng gabunan ay nilipol niya nang wala man lang sugat o kalmot, ano pa ang 3 pangkaraniwang aswang lang? Sige na, magpahinga na kayo. Marami tayong paghahanda na gagawin bukas. Okay, sige kuya, matutulog na kami. Sagot pa ni Mang Nasi at pumasok na sa kwarto. Naghugas muna ng katawan niya si Dante sa may kusina, saka siya pumasok sa kwarto at nagpahinga na rin. Kinabukasan, pagkagising ni Dante, ay wala na si Mang Nasi sa tabi niya. Kaya bumangon na rin siya ng dahan-dahan para makatulong sa gawaing bahay. Naabutan niyang nasa kusina si Mang Maeng, nagpapainit ng tubig. Mang Maeng, si Mang Nasi po. Nag-igib, maliligo na rin daw siya roon. Sige po, susunod na lang ako roon. Gusto ko na rin maligo ng maaga, para pagkatapos mag-almusal, ay diretso na kami sa paglalagay ng panali sa bakuran. Okay, sige. Matagal pa naman itong inilaga kong saging. Matapos nilang mag-almusal noong umagang iyon, ay diretso na sina Dante at Mang Nasi sa pagpapatuloy sa pag-aayos ng bakuran. Nakita nilang nakabihis ng matino si Mang Maeng. Sabi naman ni Mang Nasi, Kuya, saan ka pupunta? Sa kakilala ko na dating rebelde. Pero matagal na siyang nagbalik loob sa gobyerno at namuhay na lang ng tahimik. Sigurado akong kasama ang mga anak niya sa kinuha ng mga tamaw dahil meron siyang 2 dalagang anak. Ano namang maitutulong noon sa atin kung dati siyang rebelde? Siya ang nagtatago ng mga baril ng samahan nila noon. Hindi niya iyon isinorender sa gobyerno. Nagsurrender lang siya ng isang mahabang baril at isang pistola. Saka sinabi na isa lang siyang simpleng kasapi ng samahan at walang posisyon sa grupo. Kaya hihingiin natin ang tulong niya o kahit ang mga pampasabog na meron siya. Okay sige. Sagot pa ni Mang Nasi at nagpatuloy na sa paggawa ng bakuran ang dalawa. Naglakad ng mga 20 minuto si Mang Maeng bago nakarating sa isang kubo na nakahiwalay sa karamihan. Artemio, nariyan ka ba? Sigaw niya pa sa may labas ng tarangkahan bago pa siya mapagkamalang kalaban ng matanda. Agad namang may sumagot mula sa loob. Maeng,
ikaw ba yan? Oo, Artemio, ako nga ito. Lumabas naman ang matanda na may dalang 38 caliber na baril. Maeng, buhay ka! Ang kumakalat na balita sa pamayanan ay nadali ka raw ng masumalakay na tamawo. Oo, napinsala nga nila ako ng matindi. Akala ko nga talaga ay nasawi na ako. Pero sa awa ng buong may kapal ay hindi pa niya ako kinuha ng tuluyan. Umupo sa mahabang upuan ang matandang si Mang Artemio. Halata sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Artemio, anong nangyari? Nasaan ang mga anak mo? Wala na sila, Maing. Kinuha sila ng mga tamawo. Bakit ka nga pala naparito? Para tulungan ka. Ha? Paano mo ako tutulungan? Ang balita ko nga, kasama mo lahat ng mga gabay mo noong nilabanan mo ang napakaraming aswang na sumalakay. Pero wala kayong nagawa at muntik ka pang maging kwento na lang. Tapos ngayon na ikaw na lang mag-isa, saka mo sasabihin tutulungan mo ako? Paano mo yun gagawin? Tama ka, Artemio. Natalo ako kahit kasama ko ang mga gabay ko noon. Pero sa pagkakataong ito ay hindi gabay ang makakasama ko sa pagliligtas sa lahat ng mga binihag ng mga tamawo. Isang kasangga ang meron ako ngayon. Isang binata na ako mismo ang nagturo. Pero sa tingin ko ay mas malakas na siya sa akin ngayon. Maliban sa kanya ay kakailanganin ko rin ang tulong mo. Pati na ang mga pampasabog na meron ka dyan. Matutulungan mo ba ako? Sumagot naman ang matanda na tila nagkaroon ng pag-asa sa puso. Oo, tutulungan kita, Maing. Handa akong gawin ang lahat, mailigtas ko lang ang mga anak ko. Sila lang ang meron ako. Kaya hindi ko kakayaning mabuhay pa kung mawawala sila ng tuluyan sa akin. Eh di sige, ibuhos na natin sa pagkakataong ito lahat ng meron tayo para mailigtas ang mga anak mo, pati na ang mga kabataan at kadalagahan na tinangay ng mga tamawo. Paano ang gagawin natin, Maing? Kailangan natin ng maraming pampasabog. Gagawa rin kami ng maraming molotov na may halong asin at abo. Kayang masaktan ng mga tamawo sa asin at abo. Kaya gagawa kami ng marami noon. Sige, Maing, tara, tulungan mo ako. Nakabaon sa ilalim ng lupa sa may kusina namin ang mga gamit na kailangan natin. Eh di sige, simulan na nating hukayin. Nagtulong na nga ang dalawa sa paghukay ng malalim sa may kusina. Pero inilabas muna nila ang malapad na lamesa na naroon dahil nasa ilalim noon ang nasabing mga armas. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay may tinamaan na sila na isang kahon. Ipinagpatuloy pa nila ang paghuhukay hanggang sa maiahon ang malaking kahon. Naglalaman iyon ng mahaba at maiiksing baril, tsaka maraming granada. Sabi ng mga Artemio, Maing, alin dyan ang mga kailangan natin dalhin? Ang mga granada lang ang kailangan namin, Artemio. Hindi naman kami gumagamit ng baril dahil hindi rin tatalab sa mga tamawo yan. Ang granada naman ay gagamitin lang para masira ang bahay nila at mabulabog ang buong pamayanan. E di sige, magdadala pa rin ako ng baril para sa akin. Tapos, dalhin mo na lahat ng granada. Saka natin ibabalik ang kahon sa ilalim ng lupa. Noong mailabas na ang mga granada, ay 12 iyon lahat. Inilagay iyon ni Mang Maing sa sako. Kailan pala tayo tutulak papunta sa mundo ng mga halimaw na iyon, Maing? Bukas ng madaling araw. Para kung sakaling sumunod sila sa pagtawid natin papabalik rito ay umaga na. Mahihirapan na sila noon. Okay, sige. Pupunta na lang ako sa bahay mo bukas ng madaling araw bago pa mag-alas 3. Okay, sige Artemio. Hihintayin ka namin. Sige, Maing. Matapos ang kanilang pag-uusap ay muli na naglakad si Mang Maing papauwi ng bahay. Habang dala ang sako na may mga dayami na nakalagay at naroon sa gitna noon ang mga granada. Pagkarating sa bahay ay sabi ni Mang Nasi,
Kumusta ang lakad mo, kuya? Ayos naman. Nakuha ko ang mga kailangan natin. Sasama rin sa atin si Artemio. Tinangay rin kasi ng mga tamao ang kanyang 2 anak. Kayo naman ang bumaba para bumili ng 5 kilong bigas. Kayo naman ang bumaba para bumili ng 5 kilong asin, gasolina, tapos mga bote ng long neck na gagamitin natin sa Molotov. Sisimulan ko na rin ang paggugupit ng mga tela na gagamitin natin bilang mitya. Okay, sige kuya. Tara na Dante, kaunti na lang naman ang kailangan tapusin rito. Unahin na muna natin ang paghahanda sa misyon natin. Mamayang madaling araw. Nagsipasok muna sila sa loob ng bahay para uminom ng tubig. Saka naman sila umalis para bumili ng mga kailangan. Pagka-uwi nila ay nakapagsaing na si Mang Maeng. Nagluto na rin iyon ng sinabawang gulay na may sahog na tuyo. Tara, magsikain na tayo dahil pagkatapos ay gagawin na natin ang mga Molotov. Wow, ang sarap naman ng ulam ng Maeng. Gulay, ang dami pa. Tamang-tama, nagutom talaga ako sa paglalakad namin kanina sa ibaba. Di damihan mo ang pagkain. Siya nga pala Dante, kumusta si Corazon? Galit pa ba siya sa akin? Hindi po siya galit sa iyo, Mang Maeng. Naikwento niya naman sa akin ang naging relasyon niyo. Pero mukhang madali naman siya nakamove on at nakapag-asawa rin. Kasama nga niya sa bahay ang apo niya. Salamat daw, sabi niya. Para naman saan? Ganito po kasi yan. Di ba nabanggit ko sa inyo na may nilipol ako isang pamayanan ng mga gabunan? Iyon din mismo ang mga gabunan na panay ang aligid sa bakuran nila Lola Corazon dahil gusto silang biktimahin ng kanyang dalagang apo. Hindi lang nakakatsyempo na makasalakay dahil may proteksyon ang bakuran ni Lola Corazon. Kaso may isang albularyo rin na taga roon na pumanig sa mga aswang na gabunan. Kaya pwede noong ipawalang bisa ang orasyon para doon sa proteksyon na inilagay ni Lola Corazon. Kaya ang ginawa ko ay nagbakod muna kami ng bago para mas malawak ang sakop ng kanilang bakuran. Para sa loob na rin ang mga gulay itatanim. Para hindi na kailangan pang lumabas kapag kukuha ng gulay na ipang-uulam. Saka namin ginawa ng bagong espiritual na proteksyon gamit ang 2 mutya at yung orasyon na ibinigay mo sa akin, Mang Maeng, ang ginamit namin. Noong salakayin niya kami ng mga aswang sa bahay ni Lola Corazon, ay doon namin napatunayan ang tibay noong bagong espiritual na bakod na inilagay namin. Dahil lahat ng tumalon roon ng mga aswang ay naging abo kaagad. Kaya nagpapasalamat sa iyo si Lola Corazon. Ganun ba? Mabuti naman at nakatulong sa kanila ang ibinigay kong orasyon sa iyo. Matapos nga nilang makakain ay saglit muna silang nagpahinga. Habang si Dante naman ang naguhugas ng mga plato at naglinis ng kusina. Noong matapos na si Dante, sa kanila inilabas lahat ng mga bote at pinaglagyan ng asin, abo, gasolina, saka nilagyan ng mitya ang dulo. Nakagawa sila ng 30 mga Molotov na magagamit sa pagsalakay. Sabi ni Mang Maeng, Dante, heto ang mga granada. Kumuha ka ng kahit 2 lang. Tapos kay Nasi naman ang iba. Pupunta rito mamaya si Artemio dahil sasama rin siya sa atin. Sabi naman ni Dante, Mang Maeng, paano tayo makakatagos roon? Alam niyo po ba kung nasaan ang portal nila? Wala silang portal na malapit rito, Dante. Pero may ibinigay na hiyas ang mga kaibigan kong elemental dati. Babasagin lang ito kahit saan at doon na magkakaroon ng portal. May orasyon din ako na magagamit at doon ko sasabihin kung saan dapat ang tagos ng portal. Tapos, pagpabalik na tayo ay ganon rin ang gagawin. Babasagin rin ang isa pang hiyas. 2 kasi ang ibinigay sa akin. Mabuti po pala kung ganon. Akala ko maglalakbay pa tayo ng malayo bago mahanap ang portal. Nagpatuloy pa sila sa kanilang paghahanda. At noong makatapos ay saka sila nagsipahinga. Kinagabihan ay maaga rin silang nagpahinga para may sapat na tulog
bago pa sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Iyon ang oras ng kanilang pag-alis papunta sa mundo ng mga tamawo. Sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Nagsigising na sina Dante, Mang Maing at Mang Nasi. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Mang Artemio. At para itong si Rambo, dahil may dalang mahabang baril at may mga nakapalibot sa katawan na bala, may itak din ito sa tagiliran. Sabi ni Mang Maing, "Tamang-tama ang dating mo, Artemio. Kagigising lang din namin. Halika at kumain muna tayo rito kahit saging na nilaga lang at magkape na rin. Para naman may laman ang sikmura natin habang nasa laban." "Oo, sige Maing. Wala rin naman ang sikmura ko ngayon. Dahil pagkagising ko ay agad na akong gumayak at nagpunta rito." Saglit silang nagsalo-salo noong isang kalderong nilagang saging na saba. At noong makatapos ay sabi ni Mang Maing, "Ano, handa na kayo?" Sabi naman ni Dante, "Opo, handa na po ang lahat." Nagsilabas na sila ng bahay at naglakad patungo sa unahan banda sa bahaging likuran. Pagkarating roon ay inilabas ni Mang Maing ang isang hiyas, inurasyonan at inilapag sa isang bato at pinukpok rin ng isa pa para mabasag. Noong mabasag iyon, doon na may bumukas na portal. Kaya nagsipasok na silang apat. Nakita nilang gabi pa sa kabilang mundo. Sabi ni Mang Maing, "Yan ang pamayanan ng mga tamaw sa bandang ibaba. Maghati-hati tayo ng mga molotov. Doon kayo sa may bandang likuran, Nasi at Artemio. Sa may harapan naman kami ni Dante. Magpapakita kami agad para mapunta sa amin ang atensyon ng lahat. Kapag nakita nyo na ang pinagkukulungan sa mga bihag, ay saka nyo na simulan ang pagbato ng mga molotov para magkagulo ang lahat at mailabas nyo ang mga bihag. Doon nyo dalhin sa may itaas na bahagi kung saan din tayo lumabas. Malinaw ba?" "Oo," sagot naman nila Mang Nasi at Mang Artemio sa kaagad nang umalis. Sina Mang Maing at Dante naman ay nagmamadaling maglakad patungo sa harapang bahagi kung saan naroon ang malaking tarangkahan o gate na kahoy. Agad silang nakarinig ng trumpeta na tila babala na may paparating na kalaban. Pagkarating lang nila sa may harapan ay naroon na ang karamihan ng mga hukbo ng tamawo. Naroon na rin ang kanilang pinuno. Sabi noong pinuno na may suot na bungo ng usa bilang korona, "Buhay pa pala ang pakialamerong babaylan! Akala ko pa naman tapos na ang sakit ng ulo ko sa iyo. Pero mabuti at ikaw na rin mismo ang pumunta rito para hindi na kami mahirapan pa maghanap sa iyo." Sabi naman ni Mang Maing, "O Dom, ibalik mo sa amin ang mga kabataang kinuha niyo sa pamayanan. Wala kayong karapatan na manguha sa dimensyon ng mga mortal." "Anong wala ang pinagsasabi mo, Maing? Binago ko na ang batas magmula noong ako ang maging hari sa pamayanang ito. Pinahintulutan ko na ang pagpaslang, pagkain at pambibihag ng mga taong mortal mula sa inyong dimensyon. Napakarami na ng populasyon nyo. Karamihan nga sa inyo ay wala nang makain halos dahil sa dami ng inyong bilang. Ano ba naman iyong tulungan namin kayo na bawasan ang inyong problema? Kung kada pamilya ay mababawasan ng 2 miyembro taon-taon, di mababawasan ang kailangan nyong pakainin. Di ba magandang ideya iyon?" Sabi naman ni Mang Maing, "O Dom, ang problema ng mga tao ay problema na namin iyon. Hindi kayo kailanman magkakaroon ng karapatan na manguha ng tao sa kahit ano pang dahilan." Sabi naman noong pinuno, "Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo, lalo at mamamatay ka na rin naman ngayon. Tsaka mabuti at nagdala ka ng isa pa. Ano ito, apprentice mo? Hindi ka ba mahihiya na makita ng apprentice mo kung papaano ka namin gagawing laruan? Sa bagay, mukhang wala ka namang kahihiyan. Mga kasama, simulan na ang kasiyahan.
Dakpin ang dalawang iyan para meron tayo mapaglaruan. Wika pa ng hari. Pero pare-parehong napaigdad ang lahat noong makarinig ng apat na malalakas na pagsabog. Tapos lumiwanag ang bandang likuran ng pamayanan na halatang nasusunog ang mga kabahayan. Anong nangyayari? Sigaw pa ni Odom. Sabi naman ni Mang Maing, siya nga pala Odom, kasama ko rin dito ang kapatid ko at isa pang kaibigan. May dala silang prutas para sa inyo. Iyon yung narinig mong sumabog. Sabi naman ni Dante, parang ganito oh. Ang tawag dito sa dimensyon namin minsan, bayabas. Yung iba naman ay mas kilala ito sa tawag na granada. O ito, sa inyo na ang isa. Wika ni Dante sabay hagis na isang granada sa harapan ng mga namumunong aswang na magkakatabi. Mabilis namang may 3 tauhang aswang ang nagsakripisyo at dinapaan ang granada. Kaya noong sumabog ay durog ang laman ng 3 iyon at napaatras lang ang mga pinunong aswang na naroon. Lipulin sila! Sigaw noong hari ng mga tamawo na si Odom. Sabi naman ni Mang Maing, Dante, simulan mo na ang pakikipaglaro sa kanila. Agad namang humakbang papaharap si Dante dahil may sumugod kaagad na hindi bababa sa 10 mga aswang. Agad niyang itinutok ang kanyang 2 kamay sa kanila na nakabukas ang palad at ang 10 mga daliri niya ang nakatutok papaharap. Mabilis iyon naglabas ng maliliit na guhit ng kuryente at lahat ng papalapit na aswang ay kinapitan ng kuryente. Kabit-kabit na iyon mula sa aswang na nasa harapan papunta sa mga nakasunod pa sa likuran. Kaya agad ang mga iyon nagliyab at nagbaga bago naging abo. Si Mang Maing naman ay agad inilabas ang buntot ng pagi at tag-iisang hinahataw ang iba pang mga aswang na nagmumula naman sa kanilang likuran. Nagagawa niya rin makalikha ng malapad na tigalpo, kaya isang bato niya lang ng tigalpo ay hindi bababa sa 5 aswang ang tumatalsik sa malayo at nawawasak ang katawan. Sobrang bilis kumilos ni Odom at nagulat si Mang Maing dahil nasa harapan niya na iyon at nakasakal sa leeg niya. Iniangat siya noon sa lupa. Sinubukan naman ni Mang Maing na itutok ang kanyang isang kamay para batuhin ng tigalpo ang aswang, pero nasalag iyon at sa ibang direksyon itinutok. Patuloy sa pakikipagbanatan si Dante sa mga aswang sa harapan. Bawat tamaan niya ng suntok ay sinisigurado niyang wasak talaga ang mukha o di kaya durog ang buto sa katawan para hindi na kailangan ulitin pa. Lalo at napakarami ng mga aswang na naroon. Pagkalingon niya kay Mang Maing ay nakita niyang nakaangat na iyon sa lupa. Kaya naman mabilis siyang lumapit kay Odom at binigyan iyon ng napakalakas na suntok sa tagiliran. Napayuko ang pinuno ng mga tamawo at nabitawan si Mang Maing. Binigyan pa yun ni Dante ng isang pagtuhod sa sikmura, sabay sipa ng malakas at napatalsik iyon sa malayo. Pero hindi niya hinayaan na makarating sa puno at makarecover. Agad niya pa rin iyong sinundan. Pagkarating nila sa puno ay sa kanya hinuli ng kaliwang kamay ang liig ng aswang at binanat-banatan ng malalakas na suntok ang katawan, na sa bawat bitaw ng suntok ay may butong nababali. Sumusuka na ng itim na dugo si Odom pero buhay pa rin. Alam ni Dante na hindi iyon basta-bastang mapapaslang dahil isa ngang mataas na uri at pinakamatanda sa mga tamawo. Kaya naman tumayo siya at ikinumpas ang kamay paitaas. Pagkaturo pababa ay nakasunod na ang malaking guhit ng kidlat at diretso iyon kay Odom. Kumisay-kisay muna ng ilang saglit si Odom bago iyon naging nagbabagang uling hanggang sa maging abo. Nagulat naman si Dante nang tamaan siya ng malakas na tigalpo mula sa likuran. Mabuti at mataas ang kanyang kargang proteksyon sa katawan, kaya naman tumalsik lang siya sa malayo pero hindi naman siya nasugatan.
Pagkalingon niya sa unahan kung saan nanggaling ang tigalpo, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaroba ng itim. Sabi naman ni Mang Maeng, "Dante, mag-iingat ka! Malakas siya!" Sabi naman ni Dante, "Opo Mang Maeng, huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako." Tumayo si Dante at umusal ng orasyon para itaas ang kanyang proteksyon sa katawan. Naglakad siya papalapit sa matandang albularyo na nakaroba ng itim. Sabi pa noon, "Ang lakas ng loob niyo sumalakay sa teritoryo namin! Dudurugin lang namin kayo!" Sabi naman ni Dante, "Tulog pa yata ang diwa ng matandang ito ah. Hindi niya pa ba alam na naging abo na ang pinuno ng mga tamawo?" Habang papalapit si Dante ay panay ang tigalpo ng matanda. Si Dante naman ay nakabukas ang palad at sinasalo lang iyon. Noong makalapit siya, ay agad siyang naglabas ng isang malaking espadang kidlat. Humanda naman ang matandang albularyo at nag-usal ng kakaibang orasyon. Umusok ang hawak noon na itim na tungkod. Sabi naman ni Dante, "Tignan natin kung gaano katigas yung tungkod mo. 100% ng kuryente ng kidlat." Wika niya at ikinarga iyon lahat sa espada. Buong puwersa niyang itinagpas sa matandang albularyo na isa ring aswang ang espadang iyon dahil inaasahan niyang matigas iyon at punong-puno ng kapangyarihan. Pero mukhang nagkamali siya dahil noong magbangga ang kanyang espadang kidlat at tungkod ng matanda ay para lang iyong sanga ng puno ng saging na malambot at mabilis na putol. Nagtuloy-tuloy ang espada ni Dante sa liig ng matanda. Naputol iyon at gumulong sa lupa. Sabi naman ni Dante, "Tulog pa nga talaga ang diwa ng matandang ito, ni hindi pa nga handa sa laban eh." Noong mapalingon si Dante sa malawak na pamayanan ng mga tamawo, ay nagliliyab na halos lahat ng bahay na naroon. Nakita niyang tumatakbo si Mang Nasi papalapit sa kanila. Pagkalapit noon ay sabi ni Mang Nasi, "Dante, ayos na. Nakuha na namin lahat ng bihag. Naroon na sila sa itaas. Tara na. May iba pang mga aswang ang naroon. Inaapula ang apoy sa kanilang mga bahay." Sabi naman ni Dante, "Sige na po, umakyat na kayong dalawa roon. Susunod na ako." Agad na ngang umalis sina Mang Nasi at Mang Maeng. At noong si Dante na lang mag-isa, ay ikinumpas niya ang kanyang dalawang kamay sa kalangitan at ibinagsak pa ibaba. Doon na umulan ng maliliit na guhit ng kidlat at tumama sa buong malawak na pamayanan. Maging ang mga natirang aswang na naroon ay tinamaan din lahat. Pati na iyong mga paparating pa lang na ibang mga nilalang na tutulong rin dapat sa mga tamawo. Noong makita ni Dante na nagliyab na ng mas malaki pa ang pamayanan, ay umakyat na siya sa mataas na bahagi upang puntahan ang mga kasama. Pagkarating niya roon, ay napapasok na ni Mang Maeng ang lahat sa portal at si Mang Nasi na lang ang kasama nito na naghihintay kay Dante. Kaya pumasok na nga silang tatlo sa portal ng sabay-sabay. Pagkatagos nila ay umaga na sa mundo ng mga tao. Nag-iiyakan ang mga kabataan at mga kadalagahan sa tuwa na nailigtas sila mula sa kamay ng mga aswang. Sabi ni Mang Maeng, "Sige na, magsiuwi na kayo sa inyo. Ligtas na kayo." Agad nagsialisan ang lahat ng mga kabataan matapos magpasalamat. Ang tanging naiwan ay si Mang Artemio at dalawang anak niyang dalaga. Sabi ni Dante, "Mang Artemio, ito po may sobra pa ako, hindi ko nagamit." Wika niya, sabay abot ng isang granada. Sabi naman ni Mang Nasi, "Nagtira ka pa talaga ng isang piraso, no? Hindi mo nalang hinagis roon sa pamayanan." "Nakalimutan ko eh." Sabi naman ni Mang Artemio, "Maeng, maraming salamat sa pagliligtas niyo sa mga anak ko, pati na rin sa lahat ng kabataan sa pamayanan natin." Sabi naman ni Mang Maeng, "Naku, hindi ako ang dapat mong pinapasalamatan, kundi si Dante. Dahil kung ako lang, hindi ko kakayanin yon.
Napakalakas nila at napakarami pa. Sabi naman ni Mang Artemio. Oo nga pala, sino ka ba talaga, Dante? Ngayon lang kita nakita dito. Kaibigan po ako ni Mang Nasi, taga Mindanao ako. Nagpunta ako rito para matuto ng mga alam ni Mang Maing. Bali, estudyante niya po ako. Estudyante? Pero mas malakas at mas makapangyarihan ka na sa kanya. Hindi naman po. Ayos ka, bata. Ayaw mo pang tanggapin. Maraming salamat rin sa'yo. Utang namin ng mga anak ko ang buhay nila. At habang buhay ka namin papasalamatan at hindi ka namin makakalimutan. Sabi naman noong isang anak ni Mang Artemio. Dante, ako nga pala si Nika. Sabi naman noong isa. Ako naman si Romina. Kapag may oras ka, Dante, pwede kang dumalaw sa amin. Para naman mas lalo ka namin makilala. Bigla namang nahiya si Dante. Ay, salamat sa paanyaya niyo ha. Sabi naman ni Mang Artemio. So paano? Uuwi na kami. Salamat uli sa inyong tatlo. Tumango naman ang tatlo. Tapos umalis na ang mag-aama. Sila Dante naman ay nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa bahay ni Mang Maing para makapagpahinga na rin. Pansamantala, muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 24. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.